Muli, tatalakay po tayo ng mga katotohanang salita ng Diyos sa Biblia. May mga paniniwala kung paano babalik ang Panginoong Hesukristo sa huling araw. Ang iba'y nagsasabi na babalik daw ang Panginoong Hesukristo na nasa anyong espiritu. Ang iba'y hindi tiyak at may alinlangan sa kanilang paniniwala kung paano nga ba babalik ang Panginoong Hesukristo sa huling araw. Tulad nga nitong ating isang kababayan na nagkomento sa atin sa nakaraang video natin, ang pamagat ay bakit sa pagbabalik ni Kristo ay bubuhay niya lahat ang mga patay, mabuti man o masasama. Sabi niya sa komento niya, di ba spiritual na babalik si Kristo Jesus at bubuhayin niya muli ang mga patay na kaluluwa sa libingan. Ayon sa katotohanang salita ng Diyos sa Biblia, at ito'y pananalita ng Panginoong Hesukristo na Diyos Anak sa pamamagitan ng sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Sinasabi ang katotohanan sa aklat ng Juan, panglima, talatang 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Maliwanag po ang binasa natin na sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ngunit ang tanong, tinig lang ba niya ang kanilang maririnig o makikita siya ng lahat ng nasa libingan na kanyang bubuhayin sa kanyang pagbabalik? Basahin po natin ang katotohanang ipinahayag sa Apokalipsis ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ay ang mga bagay na nararapat na mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel sa Kanyang alipin na si Juan na isa sa Kanyang mga alagad. Sinabi ng Apostol Juan ang katotohanan sa Apokalipsis pang-1, talatang pang-7. Sabi ng Apostol Juan, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Maliwanag po ang salita ng Apostol Juan. Makikita ang Panginoong Hesukristo ng bawat mata. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik ay hindi nasa kalagayang espiritu, sapagkat kung siya'y espiritu, di dapat ay hindi siya nakita, sapagkat ang espiritu ay walang material na taglay. At dahil katotohanang nakita siya ng bawat mata sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, siya ay may taglay na material na katawan o laman. At ito ay pinatotohanan mismo ng ating Panginoong Hesukristo ng panahong ang kanyang mga alagad ay kausap niya sa bundok ng Olibo. Ng panahong sinabi niya ang mga tanda ng kanyang pagparito, ay sinabi rin niya kung paano siya babalik.
Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Mateo 24, talatang 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y makikita ng mga angkan sa lupa, na siya'y napaparitong sumasa alapaap sa kanyang pagbabalik sa huling araw. At ang katotohanan kung paano babalik ang Panginoong Hesukristo sa huling araw ay sa kanyang pagkakatawang tao. Dahil nga siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao lamang, ay lalong pinatotohanan ng kanyang mga saksing tapat na kanyang mga alagad at mga apostol. Nang panahong ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay namang uli sa mga patay, ay napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At nang ang mga alagad ay nasa isang silid, ay biglang sumulpot at nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Kaya sila'y nangatakot at nagulumihanan. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Bakit kayo nag-aalinlangan? Tignan ninyo ang mga paa at kamay ko. Hawakan ninyo. Ang espiritu ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinasabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo." At sinabi pa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At nang pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Nagsasabi naman, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Maliwanag po ang salita sa Biblia. Ang pagparito ng Panginoong Hesukristo ay sa kanyang pagkakatawang tao, hindi siya espiritu, sapagkat kung paano siya nakitang umakyat ng kanyang mga alagad na may laman at buto, ay ganun din siya babalik sa kanyang pagbabalik sa huling araw. Dahil sapagkat maghahari pa siya ng 1,000 taon sa kanyang luklukan sa langit bago siya maghari sa magpakailanman. At yan po ang ating tatalakayin sa susunod nating pagtalakay, ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon sa kanyang luklukan sa langit, at ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa buhay sa magpakailanman. Marami pong salamat sa tumangkilik. God bless sa inyong lahat.
Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang